Hi guys, ayan. Ang pag-usapan natin about to sa reunification. Actually guys, itong video na to, pangungunahan ko na kagad kayo, no? This is just only quick na video about sa reunification. Ano ba yung reunification? Ang reunification po is yung pagkuha mo ng family mo under you na para magpunta dito sa Czech Republic, like yung iyong anak or yung iyong asawa sa Pilipinas. So, may bayad ba to? Yes, may bayad po ito. And then, pwede ba makapagtrabaho yung asawa mo once na siya po ay makapunta dito? Yes, pwede. Pwede bang makapag-aral yung anak mo? Yes, pwede. Below 18 years old po pala yung anak na pwede nyong makuha papunta dito sa Czech Republic. So, kung ang tanong nyo naman is about sa full knowledge, kung meron po ako niyan, so ito yung inaano ko ngayon. So, parang ito yung tinatrabaho ko sa ngayon. Kaya lang kasi magbibigay ako sa inyo ng mga list of questions na mga posible na malaman ko or maitanong ko kasi meron akong kausap about dito sa reunification na to. Kaya lang kasi mag-uusap pa kami, we have a meeting on Friday and meron akong ginawa ng mga ilang questions dito. Ngayon, kung meron kayong mga dagdag na questions, since yung iba dyan is nangangailangan talaga ng reunification, so pwede nyo pong sabihin sa ating comment section para malaman ko kung paano pa yung idadagdag ko para dito sa ating gagawin na to. Kasi may Zoom meeting po ako this coming Friday, I think, para dito sa reunification na to. So guys, ano ba yung mga basic na pwedeng information na malaman nyo about sa reunification? Ang reunification po kasi is makukuha mo yung iyong asawa at yung anak, pwede makapagtrabaho yung anak mo dito. Pero meron siyang guys, meron siyang parang basic requirements. Kailangan ikaw ay naka 6 months na dito. So, above 6 months ka na dito sa Czech Republic and then valid ang iyong TRC. And then, meron kang DOCLAD or yung iyong address dito sa Czech Republic. So, activate din yun. And, kaya mong magsustento, mag-provide, magpakain sa iyong asawa at sa iyong anak. Okay? Ang reunification, kung kayo ay partner nyo ang papupuntahin nyo dito, pwede siyang makapaghanap ng work dito sa Czech Republic. So, yan. Ang ating mga list of questions na nandito na pwede nyong malaman in the coming videos na mapuproduce ko is ito, yung list of requirements. So, syempre, yan yung pinakamahalaga. So, wala ako kasing medyo idea dito sa reunification. So, talagang tinatrabaho ko siya kung paano ako magkakaroon ng full knowledge about dito sa reunification. Okay. Siyempre, ang una natin na itatanong is ang requirements. Pangalawa natin itatanong, sino ang pupunta sa embassy? As far as I know, kayo ang pupunta ng embassy. Pero ang tanong ko dito is may mag-a-assist ba sa inyo? 'Di ba? Pangatlo, gaano katagal bago mag-grant ang visa ng reunification? Pang-apat, sino ang entitled sa reunification? So, ang alam ko kasi is yung asawa nyo at saka yung anak nyo. Pero hindi ko alam yung live-in partner, hindi ko alam yung stepson or stepdaughter kung meron man kayo. Hindi ko rin alam kung pwede ang same-sex partnership, yung LGBTQ. So, yan yung mga questions na prepared ko na itanong doon sa Zoom-meeting ko this coming week. Sana matuloy. According to the site kasi is 18 years old lang. So, below 18 years old ang pwede nyo makuha yung inyong anak. Pero what if meron kayong anak na 20 na? So, ano ba yung mga possible or pwede nyo ba siyang makuha rin via reunification? So, isa din yan sa itatanong natin. And once na kayo ay nagpunta ng embassy, ano yung visa na ipiprepare nyo? So, syempre, meron kayong mga pipilapan doon. And is someone assist you from day 1 hanggang sa last
day ng pag-aayos nyo. Ibig sabihin, may mag-assist ba sa inyo na ito yung form na ipapasa mo, ito yung ganito na ipoprovide mo. So, yan yung mga questions na ginawa ko. And 5, ano yung step-by-step procedure? Siyempre, yan yung pinakamahalaga sa lahat. Step-by-step. Ano ba yung unang step na gagawin nyo hanggang sa ika-last step, hanggang sa ika-flight, at hanggang sa pagdating dito sa Czech Republic. So, yan po ay isa rin sa ating itatanong. So, ang sunod naman dyan is, meron ba kayong proof na accredited to process sa visa? Siyempre, ayoko kasi kayo may scam. So, isa yan sa pinaglalaban ko na kaya gumagawa ko ng mga videos na ganito is para maiwasan ko yung fraud, maiwasan natin yung scams, and hanggat maaari ilalayo ko kayo sa ganon. So, eto, for awareness nyo to, pero nakadepende pa rin sa inyo guys. Hindi siya nakadepende sa akin kasi ako po ay nagpa-vlogs lang. So, nakadepende pa rin yan sa inyo. Next natin, na i-question sa kanila is, ano yung contact information? So, yan yung mahalaga na. Nandyan na tayo sa mahalaga. Ano yung contact information nila? Meron ba silang website para sa reunification na to? Or any platform na pwede nilang i-contacts? If ever. Now, halimbawa na mag-contact kayo sa kanila, is that free consultation? Kasi ang mga Pinoy is mahilig sa free. Diba? Mahilig po tayo sa free. Paano naman kung introvert ka? So, ayaw mo naman nakikipag-meeting, ayaw mo nang nakikipag-usap sa tao, ano naman ang pwede nilang gawin or pwede nilang isuggest para mag-avail mo pa rin yung kanilang ina-alok na services. So, isa din yan sa ating question sa kanila. If ever ba na magtanong ako via email sa kanila is, pwede ba yun? Pwede bang email lang? Wala tayong Zoom meeting, wala tayong calls, wala tayong something like that. So, all in about sa typing lang tayo. So, wala tayong conversation na Zoom, conversation na meetings, conversation na ganito. Yan, kung okay lang ba yung ganon. Next natin na i-question sa kanila is, syempre, pinakamahalaga to, how much is the estimated amount that they need to pay. So, magkano ang ibabayad nyo once na kayo ay nagpa-visa reunification? Kung installment ba, syempre, isa yan sa itatanong natin. At kung sakali na hindi, so isa rin yan sa itatry ko na isuggest kasi syempre, yun yung competition pagdating sa mga Pilipino. Kasi mga Pilipino is mahilig sa installment. So, ayaw niyan ng isang biglaan na lalabas yung pera. Ang gusto niyan is installment. Di ba? So, isa rin yan sa ginawa kong questions and how can they pay you? So, paano kayo magbayad sa kanila? Syempre, hindi naman kayo nagkikita. Di ba? So, kung cash ba or card, so, what if yung visa nyo, for example, nagpaayos kayo sa kanila ng reunification, what if ma-denied? Meron ba kayong ma-refund? Refundable ba? For example, nakabayad na kayo ng 60%, ngayon, sumablay na denied. So, magkano ba yung pwede nyong ma-refund? Kasi syempre, may makakaltas na doon at makakaltas kasi naghirap na sila sa inyo eh. Kung baga, meron na silang kukunin doon na service fee. Pero ang tanong natin doon is magkano ang pwede nyong ma-refund. Diba? So, ang next natin question is, kailan kayo magbabayad? So, mag-i-start magbayad. And, syempre, kung meron silang iba pang offer para sa ating mga OFW, so yan, nagtanong din tayo ng ganyan. So yan yung mga inihanda kong questions para sa reunification natin. So guys, mag-comment kayo sa ating platforms kung meron pa kayong naiisip na pwede kong idagdag before this Friday. So sana mapanood nyo tong video na to and before this Friday kasi gawa nga ng meron po akong meeting regarding dito. So ma-i-indicate ko siya or may isasama ko siya sa tanong ko if ever na wala pa siya dito sa nagawa
pa akong tanong. Anyway, thank you so much and have a nice day.